Maayong hapon sa iyong tanan. Good evening, good afternoon po sa lahat. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo actually. Um, it's an opportunity, always a privilege nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Magpakilala sa ako sa inyo, just a short background sa among kinabuhi, sa akong family. So, kami mo at me sa akong family together. Ako di si Brother Mark Joseph Rebures. I am a taga Visayas ko. So sa Little Leyte, mga kabalupod magbisaya and at the same time waray-waray. And then ako na ako'y usa lang asawa o niya ang anak usa pa lang. Ang ako asawa right now, ang together sa akong anak to sila karon sa Visayas, sa Negros Occidental, specifically sa Manapla, Bacolod. And right now, sent out kami from Bethany Baptist Church, Makati, under ni Pastor Jerry Nable, in which we are just so blessed by the grace of God to be sent out sa aning simbahan. Wherein ang kasing-kasing ug huna-huna, grabe sa mission ba, both local and foreign mission, in which kami nga been sent out pang 69 nga foreign missionaries going to foreign land. So moadto mi sa Baria, Vung Tau, South Vietnam. Kini siya nga lugar usa ni siya nga communist country, communist in which dili po didto maghatag og gospel tracts. Like ingon ganin ako kay Pastor gahapon, wow Pastor, we really miss kini nga buluhaton nga ginabuhat nato diri sa Pilipinas, in which we can give tracts outside in public, we can do soul winning. Because we have the freedom diri sa Pilipinas. But the reality is, there are countries nga ang mga ingana nga activities pinagbabawal. And one of that is Vietnam, in which ang Vietnam usa ni siya communist country nga kundiin it has 98 million of people. Ngunit ang nakakalungkot po, there are only 29 as of now. 29, not thousand, not million, but 29, only 29 foreign missionaries on that country. And I believe, for me, kung ato lang tawon ba, it's really impossible to reach out these 98 million of people. Nga kami lang, 29 lang kami dito nga mga foreign missionaries. But you know what? I'm just thankful unto the Lord nga gitawag me on this country to minister and to reach out these Vietnamese people. So, I'm just thankful unto the Lord sa iyang orchestration, paglihok niya sa among kinabuhi, even His preparation sa among kinabuhi, in which year 2017, after I graduated sa university, then secondary teacher man pod ko, grasya sa Ginoo, ako ginatudlo sa school. And then year 2017 nakapasa sa board exam, doang ako pod gigamit nga reviewer that time, dili pang high school. Kaya wala ko'y kwarta to go to review center and even wala ko'y reviewer pang high school. Kundi ang ako gigamit 1 week before the exam, nang hulam ko og kuan, pang elementary nga reviewer. So gi-review na ako, gi-review, and then during the examination, grasya sa Ginoo dito sa major namon, percentage, tong mga mathematician, sayon ra. Kung calculus to ma'am, matrices, trigonometry ba, pagkalisod, ano nga subject. So it so happen po, nakapasa, year 2018, and then, wala ko'y plano nga moadto sa Vietnam. Kahit tungod nga dito sa amo, sa Visayas, sa Leyte, gatubo raman ko dito, tubuhan, gakarga og tubo, ara dira sa basakan, mo nga dili gyud iba sa akon ang kinabuhi in the province. So, I'm not expecting makapunta po doon sa Vietnam, but it so happened na nag-apply ako sa university kung saan ako nag-aral, and then they are about to accept me as one of their faculties sa eskwelahan, but it so happened that I reject their offer. Kay tungod nga ingon sila, Sir Mark, dawaton ka namon as usa nga teacher diri sa school, pero willing ka ba kung kinahanglan ka namon diri sa school, willing ka ba nga moari sa school every Saturday and Sunday? You know what, we as Bible Baptist, I do believe na, maungingon ko sa iya, ay ma'am, sir, pasensya na, inyo na lang ning inyong trabaho. Kaya tungod nga dili na ako pwede i-sacrifice ang Saturday. Dili tungod nga sa badista ko. Kundi tungod nga na ako ministry sa church. Galid ko dito sa mga young people, dito sa amo, sa Leyte. Gasos ko sa akong kuya, pastor. So, dili na ako pwede buhian. Lisod nga mao nang ako pilion kaysa sa bulaton sa Ginoo. So, wala na ako gidawat, and ingon ko, labi na kung Sunday. So, it so happened, wala na ako gidawat.
Though there's a mamurag ng hinayang ko ba, kasi syempre, trabaho na gyud to, ma-practice ni mo imong profession, na kay monthly salary, but you know what? Grabe ang Ginoo. Grabe ang Ginoo. I'm not expecting a call on that night. After I rejected that offer, you know what? There's a call, a Vietnamese number, +063, blah, 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 mga number. Yan, Vietnamese. Sabi ko, ano ba to? Ba't Vietnamese number to? Scam siguro to. Pero ano namang scam sa akin? So sinagot ko, and it so happened, it was missionary Juan Empleo dito sa Vietnam. Nanawag sa ako, Unya, siyempre, nag-introduce niya iyang kaugalingon. So ang natabo di ay, ang kaibigan ko doon po sa Manila, ang unang pumunta ng Vietnam. In which, itong kaibigan ko, ito po yung ginamit ng Panginoon para ipa-remember ako ng Panginoon sa kanya at i-refer ako kay Missionary Juan Empleo. Just imagine, that night mismo, tumawag si Missionary Juan Empleo. Grabe ba ang plano ng Panginoon? So, to make the long story short, yun po, I process my passport, lahat po ng mga papers, din pumunta po ako ng Vietnam. And my purpose there in Vietnam is just to work, to practice my profession, to earn a salary, kasi syempre, abroad. Year 2018, nakaadto ko sa Vietnam. Unya, dito na po na ako nakilala ako asawa. 2017, gipadala siya ni Pastor Ribatong dito sa Vietnam. O, dito po, naay forever sa foreign land ba? So, dito na ako nakilala ako asawa. And you know what? For almost 6 years, doon po sa Vietnam, ito ang purpose ko, but you know what? Iba ang plano ng Panginoon. He exposed us dito sa ministry ni Missionary Juan Empleo, supervisor ng ACE curriculum. May Bible study naman, may soul winning naman. Kasi dyan mismo sa school, nandun na yung mga estudyante. Yun ang sino-soul winning namin. And then naglilid naman ng mini orchestra doon sa Vietnam. Nagsusupport naman ng misyon. Nag-assist naman sa pastor. So I said to myself, Lord, enough naman siguro kini nga ako ginabuhat para sa imo. Enough naman siguro kini nga ministry nga among ginabuhat sa imo, but you know what? Naay sitwasyon ang nga gigamit sa Ginoo dito sa Vietnam. Nga kanang amo adtuan sa Baria, Vung Tau, South Vietnam. Naanay school extension dito. Gatulo na may free English class. Twice a week pumupunta po kami on that place from 6 p.m. to 8 p.m. Nagtuturo po kami ng free English class, free English kasi yung mga Vietnamese as in dili sila pareho sa aton nga bisag kita dili ta makahuman og eskwela naa tay ginagmay nga English ba. How are you? What's your name? Kini sila dili gyud. Wala gyud. Moingon dayon na sila anoy, muksu, chiay, sinloy, toy kom heltingan. Wala ko kasabot og English. Unya kung moingon na sila, of course, alangan sige pa migyaw-yaw, maghilom na pud mi, magipos mi. So, mao na nga natudluan na ninamo kini nga among estudyante, and you know what? I asked her a very simple question. Nga kundiin kini siya nga pangutana, I don't know with you, but for me, grabe ang effect niya sa akong kinabuhi. That because of this response of our student, ingon ko sa Ginoo, Lord, we may have this profession. Bisag ang ako asawa teacher pod, bisag na ami salary monthly nga ginadawat, pero o God, dili ni namo himong hinungdan para dili mi mosunod sa imo. Di para dili mi magpagamit sa imo. You know what, that situation, nang gipangutanan nako kini nga amo estudyante, ingon ako sa iya, have you ever heard the name Jesus Christ? Kaya intindi naman siya, kasabot naman siya English. So did you hear, nakadungog na ba ikaw sa iyong anak nga ngalan? Nakadungog na ba ikaw about the Lord Jesus Christ? And you know what her answer was? Ingon niya sa ako, wala siya ingon sa ako nga, Sir, oo. Sikat na si Jesus Christ diri sa Vietnam. Kilala na ako na siya. Kabalo ko kung sa iyang gibuhat sa ato ng mga tao. Wala na, dili na mao ang iyang ingon sa ako. And you know what her answer was? Ingon siya sa ako, Sir, who is that person? Kinsa na siya? And just imagine, we as Christians, God has given us this opportunity to share kung unsa may ato na dawat pinagis kang Kristo Jesus. And you know what, yung ko, Lord, just imagine, usa lamang kini siya nga tao diri sa Vietnam. And how about those people? Ang iba pa nga people, 98 million of people. Unya, kanang amo atuan kami pa lang ang usa nga Bible Baptist dito with population nga naay 454,000 people. Mao nga niingon ko sa Ginoo, Lord, sige po kung kini nga kinabuhi inyo ning magamit. Even at this very age, 28 nga edad,
protect them. That's the reason why God saved us. Para po tayo po ay magamit po ng Panginoon, maging channel nitong gospel na ito para magsabi po sa mga taong ito. And please pray for us. We don't know what will happen to us, to my family over there because it is a communist country. Mao nga tago po mi dito. Mao nga naay eskwelahan, mao ning among front. Kay tungod dili ka makita dito, the King is Coming Bible Baptist Church, Bethany Baptist Church, dili ka makita dito sa Vietnam. Kay tungod nga once i-register nimo ang simbahan dito sa government, iba. Dili pareho diri sa aton. Dito, once i-register nimo, ipa-register mo ang simbahan sa government, una, tanang programa sa simbahan, kinahanglan nimo ipasa sa government. Unya, kung naa sila kay programa dito nga dili sila ganahan, ay syempre, ipausab na nila. Like, there's only way going to heaven, only the Lord Jesus Christ, ipausab na nila. You cannot tell them about sin, you cannot preach about sin. So mauna ang problema kung iparehistro nimo ang imong simbahan dito sa Vietnam. And ikaduha, kung iparegister nimo, always, every services na anay police nga mo attend dito Mao nga kami, tago kami, kini nga service dito simbahan nga sa Vietnam, tago ni nga among ginabuhat. Makakanta mi dito, makaplay mig instrument, pero ang among gibuhat dito sa ilan ni missionary Juan Empleo, gina soundproofing na para dili mi madunggan dito sa gawas. So, there's one naay usa nga sitwasyon nga usahay moadto mi sa simbahan, nakakasual lang mi ka t-shirt. Ano lang ba para dili ba halata ba? Pero naami bag unya dito sa bag to ana ditong amo polo, to ana dito. Tas dito na lang pud mi sa sulod sa simbahan sa school mag-ilis. So please pray for us. Mao na ang sitwasyon dito sa Vietnam. And right now I am having this deputation. Muadto ko sa mga simbahan asking for churches that they will partner with us, most especially number one in prayer. Kaya dako kaayong pag ang gamit ani pag-ampo. And then of course, finances also, because right now we are not receiving any salary anymore dito sa Vietnam, but by the grace of God ang Ginoo wala gyud siya nagpabayas sa mga tawo nga iyang gitawan. So mao na ang amo short testimony in which diri sa Mindanao, I will stay here for 4 months. Mao nga diri ko nag-start sa Zamboanga and even paadto ko dito sa Surigao, dito sa west side. So I will be doing that for 4 months, and then next year around month of April mobalik nami dito sa Vietnam. So please pray for me. And even sa akong asawa na ay nag-ingon sa ako nga pastor dito sa Visayas, Pastor Mark, pag-amping gyud ha, ayaw pag-travel dito sa Mindanao og gabi. Nahadlok pod ko kasi syempre ako lang usa niya ako family gilibilin na nako kung say matabo sa ako diri sa Mindanao, ambot kung say matabo sa ako, pero nagikulban gyud ko. Unya only to see dili man di ay nga na. mga luwas naman di ang mga diri sa Mindanao. So right now po adto ta sa atong sa pulong sa Ginoo. Let's all stand up. May I request everyone nga mutindog. And then I'm just so blessed sa atong Sunday school ganiha. Because ingon gani ko, wow, related ni sa atong mensahe. Karon. So let's all stand up and let's open our Bibles in 1 Corinthians. Yeah, well, you have it over there, ganiha. 1 Corinthians chapter 4 verse 3. A very familiar verse, stewardship. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Og ato ni siya dunganan og pagbasa. Are you there? Say amen po. Sige po, in verse 2 of 1 Corinthians chapter 4, let's read this all together. Ready, read. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So kita mag-ampo, Ginoong Dios, sa ngalan sa among Ginoong Kristo nga among manluluwas, O Lord, kami nagapasalamat sa karong hapuna nga imong gihatag sa amon, O God. Lord, thank you for this privilege where we can study and even ponder upon your words, O God. And Lord, una kami nag-aayo og kapasayloanan, kalimpyuhan sa among mga sala nga nabuhat, Lord God. If we have sinned in words, in our action, and even sa among mga naisulti Ginoong Dios, kami nag-aayo og Ginoong Dios og kalimpyuhan nga hinaot dili ni siya mahimong hadlang para po Panginoon ay hindi po namin matanggap ang pagpapala po galing po sa inyong salita. Nawa po Panginoon, kayo po ang patuloy, O God, the Holy Spirit, kumilos po sa bawat puso po namin, sa bawat buhay po namin, Panginoon, na nawa po through this preaching, Lord God, it will remind us and even, Lord God, continue to encourage us, Lord God, to continue serving you faithfully as a Christian, as your ambassador diri sa kalibutan Ginoong Dios. Lord, even to your servants, I do pray
na kayo po ang gumamit po sa inyong lingkod, Panginoon ko, na nawa po ito po ay maibahagi ko po, Panginoon, ng may simplicity at ganun pa man with clearness, O God. Nawa po, Panginoon, it is our prayer na ang iyong pangalan lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon, as what your word says, not unto us, O God, not unto us, but unto thy name alone be glory and honor, Lord God. Lord, sa inyo po namin ipinapanalangin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, thank you po. You can sit down now. So, kining ato gibasa diri sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, a very familiar verse nga kundiin kini siya it says here, moreover it is required in stewards that a man be found faithful. Nga kundiin usa ni siya nga atong gamiton nga verse, and please open your Bible also in Matthew chapter 8. Naay sitwasyon diri sa Matthew chapter 8 verses 18 to 27. May I read Matthew chapter 8 verses 18 to 27. Ingon diri, now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee, whithersoever thou goest. And Jesus saith unto him, the foxes of hosts and the birds of the air have nest, but the Son of Man hath not where to lay his head. And in verse 21, and another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. But Jesus said unto him, Follow me, and let the dead bury their dead. 23, and when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And in verse 26, and he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. And in verse 27, but the man marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Ang title sa atong mensahe this afternoon, The Mission of Faithfully Following Our Savior. It is our mission as a saved person, and to tell you we have been saved, tayo po iniligtas po ng Panginoon to serve. Ang ating kaligtasan ay hindi lamang po nagtapos nung tayo po naligtas. Tayo po iniligtas po ng Panginoon para po maging kasangkapan din po ng Panginoon, para po magamit po para sa ibang tao na hindi pa po nakakilala sa Diyos. And it is a questionable nga sitwasyon kung diin nga tayo po'y naligtas, then we don't have any vision anymore. We don't have any burden for the lost anymore. Dako ni siya nga pangutana, am I truly saved? Ako ba'y tinuod ba ko nga luwas? Nganong wala man ko'y desire nga i-share kining ako na dawat, in which we are also a partaker sa grasya sa Ginoo. Why we are a sinner? Kita nga makasasala, nga giluwas pud sa Ginoo, and by the grace of God, God used a person para magsugid sa ato about sa kaluwasan. That's why we're here. Mao nga naata diri. So it is our mission nga kita mahimot nga faithful as we follow our Savior and Lord Jesus Christ. It is our mission, my dear friend, nga kung diin diri sa atong gibasa, before chapter 8 to chapter 7, the Lord Jesus Christ He performed so many miracles already. Nga kundi many people were so amazed, wow, grabe ka mangha-mangha ang ginawa po ng Panginoong Yesus. Just imagine, yung mga hindi po nakakakita, yung mga hindi po nakakalakad po sila. At may nagsabi po, hindi naman daw talaga totoo na ang Panginoong Yesus ay nakakagaling, nakaka-perform ng miracle. Yun daw ay natutunan daw ni Jesus Christ nung sila ay nandoon sa Egypt. Alam naman natin doon mga salamangkero sa Ehipto. May nagsabi, hindi talaga siya tunay na Diyos. They are trying to defend na kasi ang Panginoong Yesus ay hindi Diyos. But you know what? We know from the Word of God sa Biblia, na kundiin ang Panginoong Yesus ay makikita po natin na siya po ay tunay na Diyos. Na kung saan po nakakamangha po ang ginawa ng Panginoong Yesus, that it so happened here in chapter 8, dito po sa verse 18, na nung nakita po ng Panginoon ang napakadaming tao, so sabi niya po, sige, transfer tayo kasi marami na ang mga tao. And you know what? It so happened na meron pong 3 disipulo na tagasunod po ng Panginoong Yesus. Because of what had happened in chapter 7, gusto po nilang sumunod sa Panginoon. At you know what? Ang ganda po ng desire nila. Napakagandang desire. Sabi po nila dito, Master, I will follow thee
Just imagine, susunod po kami sa iyo whithersoever thou goest. Just imagine, kahit saan ka po pumunta. Susunod po kami sa inyo kahit saan ka po pumunta, bisag asa ka mo adto, musunod yun mi sa imo. But you know what? Ito po ang isang bagay na hindi po natin, masasabi po natin na ang pinaglilingkuran po natin na Diyos ay totoong Diyos. Dahil alam po ng Panginoon ang motibo ng mga taong ito. And you know what? There are other of us na muari sa simbahan having that wrong motive in serving the Lord. Others, yes, having a right motive serving the Lord. Muadto ko sa simbahan kay tungod nga ing ani. I don't want to disappoint pastor. Muadto ko sa simbahan. Maybe having na ay iba nga motibo. But you know what, mga kapatid, we may deceive the pastor. We may deceive the pastor's wife. We may deceive the leader of the church. We may deceive other people sa pamaagi sa atong panuluban, nga nindot atong panuluban as if like a hypocrite person. We can do that actually. But you know what to tell you? The Bible is very clear. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Dili nato pwede malimbungan ang Ginoo. Dili gyud nato pwede malimbungan ang Ginoo. God sees kung unsay anaa sa atong kasing-kasing. God really sees that. And you know what? Because of that, when the Lord Jesus Christ saw the motive of this person, He said, "You want to follow me whithersoever I go?" Then the Lord Jesus Christ said, "The foxes of holes," directly, "the foxes of holes and the birds of the air have nest, but the Son of Man has not where to lay His head." And you know what? Upon hearing that response from the Lord Jesus Christ, you know what it means? Na ang pagsunod sa Ginoo dili ni siya sayon-sayon. Nga ang pagsunod sa Ginoo it has to cost us something. You know what? Ingon gani ko, Lord, ikaw ang source, ikaw ang naghatag ani nga tanan nga butang. You have allowed your servant. I'm just a servant of the Lord. Whatever I have right now, ito kinitanan gikan ni siya sa Ginoo. At ug wala ko'y katungod para moingon ko sa Ginoo, Lord, ako ba yan ni ako kinabuhi? Dili ni nako i-surrender sa imo. Wala ba ya ko'y katungod ana? Unya na yun, mao nga niingon ko sa Ginoo, Lord, kini nga tanan imo ni, you have allowed your servant maka-eskwela college, even though ako nanay yaya man siya, kasambay siya sa Manila. Mao nang ako purpose nga niadto ko sa Vietnam para ako mapauli ako mama, para dili na siya magtrabaho. Mapauli na ako sa Visayas. And you know what? God allowed me makahuman og eskwela, makapasa sa board exam, makaadto sa Vietnam, maka-receive og ani nga salary, magkaroon po ng family, magkaroon po ng isang anak. And ito po isang pagpapala po ng Panginoon. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, ito pong lahat ay galing po ito sa inyo. And who am I, O God? Kinsa ko para moingon ko sa imo Ginoo, Lord, dili ko mosunod sa imo. Dili ko mosunod sa imo. Kaya ingon ko, wow, I'm just a sinner saved by grace. And who am I to say no sa akong Ginoo nga nagluwas sa akong kinabuhi? And you know what, diri sa kini nga atong gibasa, the Lord Jesus Christ said, the foxes of holes and the birds of the air have nest, but the Son of Man hath not where to lay. He said, and even another disciples came niadto the Lord Jesus Christ niadto sa Panginoong Jesus, and sabi niya po, Lord, suffer me first to go and bury my father. After hearing the response from the Lord Jesus Christ, nanginingon si Jesus Christ, the foxes of holes, maayo pang fox, maayo pang birds of the air. Ngunit the Lord Jesus Christ hath not where to lay His head. And you know what? After hearing that response, they made delays, they make excuses. Lord, allow me, suffer me first to go and bury my father. But the Lord Jesus Christ said, the Lord Jesus Christ says, follow me and let the dead bury their dead. And even in Luke chapter 9, verses 57 to 62, another of the disciples, ningon kay sa Ginoong Jesus, Lord, pwede ba ko muadto sa ako sa balay? Magpaalam lang ko dito sa ila. Let me say farewell to them. But the Lord Jesus Christ said, no man having put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of God. And to tell you, mga kapatid, itong tatlong disipulo na ito, from having this great desire nga musunod sa Ginoo, ug tungod nga naay giingon ang Ginoong Jesucristo nga dili nila gusto, it so happen nga wala ni sila nisunod sa Ginoo. It just so happened na there are still reasons, dako nga reason, aside sa gibuhat sa Ginoong Jesucristo, nga mag-overpass sa gibuhat sa atong Ginoo. Nakakalungkot. Na kung saan po dito po sa ating binasa, may tatlong puntos po tayo dito na makikita. And even this is the reality as we follow the Lord.
Yes, I do believe as a Christian, tayo po bilang isang Kristiyano as we follow the Lord, that gani sa atong Sunday school, let's just continue. Let us not be weary in well-doing. Let's continue to be faithful unto the Lord. Let's continue to do our responsibility ato ni buhaton para sa atubangan sa Ginoo, because we know na ang kinabuhi nga Kristohanon dili ni siya sayon. Dili gyud ni siya sayon. So there are three points that we have right now, and even this is the reality sa ministry sa Panginoon, in which number one, mabasa po natin dito sa verses 18 to 22, na number one of the reality sa atong pagsunod sa Ginoo faithfully, number one, following our Savior faithfully, mga kapatid, it will cost us a significant price. It will cost us a significant price. Nga naman, diri sa atong gimbasa from verses 18 to 22, nga niingon ni sila, Lord, gusto na akong musunod sa imo. Gusto na mong musunod sa imo, whithersoever thou goest. But the Lord Jesus Christ has given him, this is the reality, if you follow me. Nga kundiin, it will cost us something. It will cost us a significant price. May presyo ang pagsunod sa Ginoo. But you know what? That price, that cost following the Lord, mga kapatid, to tell you, it is not incomparable sa gibuhat ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. May yung gani ko, unsa maning ako profession? Unsa maning ako salary nga mo ni ako himuong hinungdan para dili ko mosunod sa Ginoo? I do believe dili man tatanan tawagon sa Ginoo as a pastor, labi na mga babayi. Kaya wala may pastora. Dili, but you know what? God has given us a responsibility. Each one of us, and I know nga kabalo ko nga ang bawat usa ato kabalo ko sa ato responsibility as a church member sa usa ka local church nga gibuhat sa Ginoo. So, it will cost us a significant price. Nga naman, it's not always easy. Dili ni siya sayon pirmi. Dili ang buluhaton sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, dili ni siya komportable pirmi. Just imagine, imong ibilin ang imong profession para musunod sa Ginoo, and then you will go into this country nga wala ka dito'y kaila, i-immerse nimo imong kaugalingon dito sa ilang culture, mag-learn ka sa ilang language. It will cost us something. You have to sacrifice that. You have to sacrifice. It's not always easy and even comfortable. It comes with a great cost and even sacrifices. Nga kundiin kinis, diri sa atong nabasa sa verses 19 to 20, it will cost him, this disciple, the Lord Jesus Christ wants him to understand that following the Lord Jesus Christ, it has to cost him a physical hardship and even discomfort. Nga naman sa pagsunod sa Ginoo, just imagine giving out of tracts. There are people who will not receive the tracts. Even when you share the gospel to them, there are people nga dili na dawaton. Even to the Muslims, dili na sila ganahan. Dili na sila ganahan. And even sometimes to our family. Kung kita naanata na luwas tao niya natarga padayon, mama, mag-practice na choir na lang mo permi. Kanta-kanta na lang mo permi. Simbahan na lang permi. Sometimes our family, dili na sila kasabot. And you know what? Ingon gani ko, ambot lang unsay ingon sa akong mga classmate during college time. Nga ang uban sa ila wala pa nakapasa sa board exam. Unya ako, one taker ako. Unya nagpastor ko. Ngayon pastor. Missionary. Wanay kwarta. Di ba? Usahay madunggan na nato kanang nga quotation sa uban. Nga pastor ka. Even our family will do that. Siguro, why? Kining ato ginabuhat para sa Ginoo. You know what? To the world, it is foolishness. Buang-buang ni. Kabuang ni kining ato ginabuhat para sa Ginoo. But you know what? Sa Panginoon, hindi po. It is the best decision na pwede po natin gawin para po sa Panginoon. So, it has to cost us hardship and even discomfort sa atong pagsunod sa Ginoo. But you know what? The Bible is very clear. Now, we are being encouraged with the Word of God na kita nga mga tao sa Ginoo, we have to always live by faith. Mao nga kita magkinabuhita nga naay pagtuo. And I do believe nga ang opposite sa pagtuo is when we live by sight already. Na mahimot ang materialistic, mahimot ang kanang opposite sa pagtuo. But so why the Bible says, now faith, it is the substance of things hoped for, and it is the evidence of things not seen. And we're just so thankful nga ang pagtuo mao ni siya ang nakakabagbag ng puso po ng Panginoon. It is not through our ability, kung unsa ka kanindot mo kanta, unsa ka kanindot mo play og instrument. Amen.
Kundili ang Ginoo nagatanaw sa atong pagtuo. And when our faith, when we live by faith, mao ni siya pabagbag ng puso po ng Panginoon. Na ano po ang Panginoon kung tayo po ay namumuhay po ng may pananampalataya. Kaya nga sa akin nga, sabi ko, first time ko naman po dito sa Mindanao. And even it's my first time na mag-deputate. But you know what? Kasi po everyday naglilibot po ako, hindi ko po sinasayang yung oras. Kaya po sabi ko talaga na ang 1 year na deputation, it's very enough sa mga missionaries kung ang missionary will just be diligent sa kanyang deputation. Everyday nag-iikot po ako, nag-iikot. Sabi nga ng isang pastor, Pastor, magpahinga ka naman, namamayat ka na. Magpahinga daw ako kasi po, everyday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and even sometimes Saturday, nag-iikot po ako, pumupunta po ako sa mga simbahan. Kasi napakadami pong simbahan po dito po sa Mindanao. And I only have 4 months to do my deputation dito po sa Mindanao. Kaya sabi ko, hindi pwedeng magtinapulan. Ganiya sa atong Sunday School, ang mga tapulan, dili na kinahanglan pa kaunon. so kinahanglan dili magtinapulan sa deputation. Mao nga niyon ko, Lord, ikaw na bahala. I will do my responsibility as a missionary, but ikaw Ginoong Dios ang bahala ani nga tanan. And you know what? Sakto gyud nga tagaan ng gyud nato ang rason ang Ginoo para i-bless ta. Let's just do our responsibility na gawin po ito natin sa Panginoon. And of course, tayo po ay mamuhay po ng may pananampalataya. And you know what? Sabi ko, Panginoon, Lord, ito po yung gagawin ko. I will live by faith. I will step out of faith. Ito po yung gagawin ko as a missionary. Hindi po ako magtinapulan sa akong deputation. And you know what? Biyaya po ng Panginoon. Grabe po yung blessing ng Panginoon. Just imagine for almost 6 months or 7 months na deputation, nakikita ko po yung increase ng support namin. And to tell you honestly, yung support na pinapadala po doon sa ABC Clearinghouse, hindi na nako gigastos, wala na sa nako gigastos as of now. Kining mga pang-travel ko, needs ng family ko, needs ko, hindi po namin doon kinukuha. Dahil sabi ko, the more na yun ang gagastusin namin, the more na madidelay yung deputation namin. The more na madidelay yung pagpunta namin ng mission field. And you know what? It's so good and even it is a life's fulfilling kung kita nga Kristohanon magkinabuhi ta nga naay pagtuo. Just imagine ang Ginoo nga who is the owner, who is a sovereign God, ma-move siya tungod sa atong pagtuo. Dili man ta maayo, usara man ta nga makasasala, but you know what? Because of our faith, kita ma-please nato ang Panginoon. Because the Bible is very clear, but without faith it is impossible to please God. For he that cometh to him must believe that he is, because the Lord, he is the rewarder of them who diligently seeking him. So we have to always live by faith. Though it is hard, there are discomfort as we follow the Lord, but it will be possible if we are living by faith. And even diri po sa ato gibasa in verse 21 to 22, this another disciple, he said unto the Lord Jesus Christ, Lord, suffer me first to go and bury my father. But the Lord Jesus Christ said to him, follow me and let the dead bury their dead. Ang concern nitong pangalawang disipulo, Lord, dili sa kumusunod sa imo, it's because I do have a plan. Ang kanyang plano po is, Lord, ako sa hulaton nga ang akong tatay, in verse 21, ako sa hulaton nga ang akong tatay, mamatay para ako makuha ang akong inheritance. So that is his plan, that is his priorities. And you know what? Sometimes our plans and priorities hinder us following the Lord. It really hinder us. Lord, ako gani plano, Lord. Morning ako plano Ginong Dios, paulion ako si mama nako, and then after 6 years, muadto ko sa ibang bansa, Japan, America, where ended to ani nga lugar. Dako ang sweldo, ako pa tindugan og nindot nga balay, ako parents. Mo nang ako mga plano. But you know what? Truly, the Bible says, our plan. And even compared to the plan of the Lord, His plan, His thoughts, and even the ways of the Lord, it is even higher. Very much higher than our plans. Very much higher than our ways. That's why the Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Even in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct our plan. Why? As we follow the Lord faithfully, it will cost our plans and priorities. And even number 3, sa Luke chapter 9, verse 61 to 62, may kita po natin doon na ang another disciple said unto the Lord Jesus Christ, Lord, pwede po ba akong, I will just say farewell to my family before I will follow you. And you know what the Lord Jesus Christ said, no man having put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of God.
in which it implies na itong pangatlong disipulo, he did not follow the Lord because his concern is family security, physical security. So as we follow the Lord, it has to cost our personal securities. Personal securities because he find himself, Lord, na ako'y family. May family ko. And you know what? Sa family ko, together with my family, wala na ko. Ako na mama, galungag. Unya, secured na ko sa akong family. And you know what? We as Filipino, we have this family ties. Nga, nindot, mauning sa character trait nato ng mga Filipino. Kaya tungod nga, grabe gud ang atong being hospitable ba? Na nga kundiin, nga kung saan po, ito po, God, the Lord Jesus Christ rebuked this disciple na no man having put his hand on the plow. If you want to follow me, then follow me. Na kung saan po, dito po, the Lord Jesus Christ want us to realize na kaya nga ng Panginoon na bigyan po tayo ng eternal security. How much more He can't give us personal securities or those securities, earthly securities na atin pong dinidesire sa ating buhay once we just follow the Lord. Ang Diyos po ba na ating pinaglilingkuran, hindi po ba siya thoughtful? God, I believe God is thoughtful. He is a thoughtful God. Na kung saan po, one time, that was August, nag-deputate po ako dun sa Negros Occidental. Grabe ang init. Init talaga. Tapos dala-dala ko yung bag ko dito sa likod ko. Sabi ko, wow Lord, grabing init pa. Naglalakad ako. Minsan nagko-commute kasi wala akong sakyan. Nagko-commute po. Tapos punta po sa mga simbahan, share the burden, to have short fellowship sa pastor. Sabi ko, oh Lord, grabe naman. Napakainit naman ang panahon ngayon. And you know what? I'm not expecting sa last kong napuntahan na simbahan, sabi niya po sa akin, Christian Bible Baptist Church, galing sa kala ni Pastor Laurena. Sabi niya po sa akin, ay missionary, tamang-tama. Thursday ngayon. Dito ka na mag-preach, ikaw na mag-preach kasi prayer meeting nila. Tapos doon na rin po ako in-house, sabi ko sa kanila, Pastor, wala pong problema, kahit saan niyo po ako ilagay, doon po ako matutulog, walang problema. Pero you know what? Ang ipinaglagyan sa akin, nag-rent sila ng pension house. Tapos doon aircon, sabi ko, wow, ang lamig naman ito. Just imagine, during that day, ang init-init sa pag-iikot ko. Tapos, pagkagabi, ay nilagay ako doon sa kwarto na yun. Sabi ko, wow, grabe talaga ang Panginoon. Grabe ka-thoughtful ng Panginoon po natin. She is very a thoughtful God na kung saan po, hindi po natin malilimitahan ang pagkilos ng Diyos. Once we just follow Him. But nakakalungkot po that this three disciple, ang unang disipulo, he has this concern, Lord, hindi po muna ako susunod po sa inyo, Panginoon, because there's hardship. There's discomfort. If I follow you, if I surrender my life, there's hardship. And even the second disciple, Lord, hindi po muna ako susunod po sa inyo, Panginoon, because I do have plans. I do have priorities in life. Saka na siguro po ako, Panginoon, susunod po sa inyo once matanda na ako, 60 years old. And you know what to tell you? Right now po sa aming kabatch po namin, kasi 25 po kami lahat na foreign missionaries. At may isa po kaming kasamahan na foreign missionary na ang edad po nila, mag-asawa po ha. Totoo po ito, hindi pa ako naggawa-gawa ng istorya. Totoo po ito. Isa pong kasamahan namin, ang edad po nila, 73 years old. Opo. Nandun po sila sa Pitcarangan during the World Jesus Conference. 73 years old, missionary Roberto Cruz, na kung saan po, 73 years old. But they surrendered their lives to be used by God at pupunta po sila sa lugar ng hindi lang po Pilipinas. Hindi din Vietnam, kundi po Kazakhstan. Grabe. Ingong gani, doktor, magunsa pa man eh. Natungkod ba? 73 years old. But you know what? Hindi po natin pwedeng limitahan ang paggamit ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi po. We can never tell kung paano po sila gamitin ng Panginoon. Basta po ang alam lang po nila, they have surrendered their lives unto the Lord. Ang Diyos nang bahala. But you know what? Sabi ko, nung nandun pa ako sa Baguio, missionary, bakit nagsuko ka agad ng buhay mo sa Panginoon? 28 years old ka pa lang. Ba't nagsuko ka agad ng buhay mo sa Panginoon? Ba't hindi mo muna in-enjoy yung salary mo as a teacher? Tapos at the age of 35 years old, 40 years old, doon ka na mag-surrender, magsuko ng buhay mo sa Panginoon. Sabi ko, hindi po ba deserve ng Panginoon na paglingkuran po natin siya habang bata pa po tayo? Hindi po ba deserve ng Panginoon na paglingkuran po natin siya habang malakas pa po tayo? Na yung isipan po natin gumagana pa po at marami pa po ang ating magagawa sa Panginoon. Hindi po ba yan deserve ng Diyos? Na kung saan po, grabe po ang Panginoon.
He even considered us sa kanyang mga plano. Uy, itong taong ito, ayaw ko itong mapunta ng impyerno. That's why the Lord Jesus Christ, He gave His love. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Grabe po ang Panginoon. So nakakalungkot po that these three disciples, they did not follow the Lord. They did not follow the Lord. Just imagine from having a very good decision. Lord, we will follow you whithersoever thou goest. Because you know what, to tell you honestly, every time we commit something unto the Lord, every time we have commitment unto the Lord, Lord, I want to please increase my faith. Panginoon, I want to increase my giving. Lord God, I want to commit something unto you. You know what, every time we commit something unto the Lord, it will always be tested. Ito po'y susubukan ng Diyos. Kung kaano po ito kasinsiro. Dahil po ang pananampalataya, ang commitment po na hindi po nasusubukan mga kapatid, ang hirap po nitong pagkatiwalaan. Just imagine you will trust a person na hindi mo po nasusubukan pa. Mahirap po. And even the Lord, ang Panginoon, He will always give us struggles, even challenges. Sige nga, tingnan nga natin kung totoo. The life of Job, he's even tested. But you know what? He proved himself, biyaya po ng Panginoon na siya po ay kahit po sa kahuli-hulihan po ay naging totoo po siya sa Panginoon. Shall we just receive good sa harapan ng Diyos and shall we not receive evil? God forbid. So dito po makikita po natin that as we follow the Lord mga kapatid, hindi po ito po ay isang seryosong bagay ang ating pagsunod po sa Panginoon. Because we cannot serve two masters at the same time. We just have to choose one. May we will be like Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Kahit po anong mangyari, we will serve the Lord. We will continue to serve the Lord. And even number two, I do believe that as we follow the Lord, we need this one. Dahil po, sa totoo po, every time we follow the Lord, every time we commit something unto the Lord, mga kapatid, darating po ang panahon na tayo po'y madi-discourage. Palagi na lang itong ginagawa namin. Every Sunday, pumupunta na kami sa church. Ganito naman palagi ang ginagawa. Darating po ang panahon na ito po ay magiging routine na lamang po natin. Magiging routine na lamang po natin na minsan po ang ating puso ay wala na po sa ating ginagawa. Minsan po, makikita po natin na, ay hindi na pala na-bless ang Panginoon. Hindi na po pala nakaka-please ako sa Panginoon dahil sa ginagawa ko dahil ang puso ko ay wala na po doon. Minsan po darating po ito sa ating panahon at minsan po ay we will get disappointed as we follow the Lord. There are challenges, there are struggles in which those times na darating po sa ating buhay, minsan po yun po ang nagiging dahilan na tayo po ay hindi na po nagpapatuloy. But you know what we really need, number two, following our Savior faithfully. Number two, reality, as we follow the Lord, it needs a biblical motivation. It needs a biblical motivation, not the world's motivation, not even ourselves motivation, not even ang motivation po ng ibang tao, kundi po motivation to what the Bible says. Kung ano po ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon, and our only motivation ay yung ginawa po ng ating Panginoon sa ating buhay. The finished work of the Lord Jesus Christ on that cross of Calvary. Sabi ko nga po, sino nga ba po tayo para mahalin ng Diyos? Sino nga ba po tayo para bigyan ng pansin ng Panginoon at iligtas po ng Panginoon? Who are we? David said, Lord, what is man that thou art mindful of him? Para po isipin po ninyo palagi, para palaging pahiramin ng Diyos ng buhay. At even, sino po tayo para bigyan ng tuon ng Panginoong Hesus na ibigay niya po ang kanyang buhay na mamatay po sa krus ng Kalbaryo para po pagbayaran ng ating mga kasalanan? Sino po tayo? But nevertheless, the Bible says in John chapter 3 verse 16, but for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Why? Darating po ang panahon mga kapatid na minsan po wala na po tayong kagalakan sa ating paglilingkod. Nagiging routine ko na lamang itong ginagawa namin. Parang wala na kasayahan. Kahit kumanta pa po tayo dyan ng there is joy in serving Jesus. But still, if our heart is not joyful, that's why even David said, Lord, restore unto me the joy of salvation. Restore unto me. Na minsan na nung una, during the time na tayo po naligtas, grabe po ang boldness natin. Grabe po ang kagalakan po ng ating paglilingkod sa Diyos.
Ngunit po darating po ang panahon na sa katagalan, nawawala po yun. So we have to be reminded that we need to have this motivation, this biblical motivation, ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Why? If we have this as our motivation, mga kapatid, na letter A, it will enable us to serve the Lord no matter the cost. Nakakalungkot po na itong tatlong disciple, they don't have that kind of motivation. They're just saying, oh, mahirap pala. Oh, it has to cost my plans and priorities. Oh, it has to cost my security. Ay, hindi muna ako susunod sa Panginoon. But you know what? If we have this right motivation, Lord, ako po'y maglilingkod dahil sapat na sapat ang iyong ginawa sa aking buhay. It is very enough. It will enable us to serve the Lord no matter the cost. And even, it will enable us also to seek first the kingdom of God. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin po ang Diyos. Hindi po gawing last option ang Panginoon. Just imagine, tayo po inuna ng Diyos. The Lord Jesus Christ said, what He did in Philippians chapter 2 verse 5 to 8, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, kahit siya po isang Diyos, but He thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him that form of a servant. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient, even the death on the cross. Inuna po tayo ng Diyos, mga kapatid. And why is it that minsan po, ang Panginoon ay nagiging last option lamang po sa ating buhay? Nakakalungkot po isipin na inuna po tayo ng Panginoon. And we just want, Lord, please add all these things unto me. Add all these things unto me. But sometimes we forget to seek first the kingdom of God. We forget to seek first His righteousness in our lives. Sabi ko nga po sa asawa ko, Nanay, why is it? Totoo naman, we are serving a true and living God. Amen? We are serving a true and living God. Totoo po. At buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. And that whenever God calls, He will be the one who will qualify you. He will be the one who will enable you. He will provide your needs. He will work in your lives. Ang Panginoon pa ang magbabago po sa iyo. Ang Panginoon pa magpro-provide ng lahat na pangangailangan mo. But I asked my wife, but why is it that in our time right now, in our days right now, why is it that still many Christians, Bible believers, are still hesitant na sumunod po sa Panginoon? Are still half-hearted following the Lord? Half to the Lord, half to myself, half to the Lord, and half to the world. Why is it? It's like that. Nakakalungkot po that sometimes po, tinitingnan po natin ito na maliit po na bagay ang pagsunod sa Panginoon, ang magpagamit po sa Diyos. Tinitingnan po natin na maliit po na bagay, but you know what? We have so many testimonies wherein sila po ay nagsuko po ng kanilang buhay, wherein sila po ay sumunod po sa Panginoon. Ngunit po, ang Diyos na pinaglilingkuran po nila, hindi po sila pinabayaan. Hindi po. So, if we have this right motivation, it will enable us to seek first the kingdom of God. Naunahin po natin ang Panginoon. The love of God, it is an evidence how God prioritizes each one of us. Pinakita po ng Panginoon, hoy, prioritize kita. And even, lastly, sa point number 2, if we have the love of God, it will enable us to surrender our lives fully unto the Lord. Lord, I may have this, but oh God, I will not make this as a hindrance para hindi po ako sumunod po sa inyo. Bakit po? Sapat na sapat po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Just imagine, the Lord Jesus Christ, He is everything in heaven. He is everything in heaven. But you know what? He became submissive. He surrendered His life to the will of His Father, the God the Father, that He even said, Lord, not my will, but thine be done. But because of that, He became submissive to the will of God the Father, in which He gave Himself for us, so that through His submission, so that through His surrendering His life to God, so that through His death, each one of us could have an everlasting life.
For those who will believe, for those who will repent of their sin and accept the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. His death, ito po yung nagbigay po sa atin ng buhay. And even through His suffering, ito po yung nagbigay po sa atin ng security. Eternal security because of His suffering on that cross of Calvary. And even through His poverty, mga kapatid, the Bible is very clear, through His poverty, that may each one of us might be rich. And even through His humility, sa pagpapakumbaba po ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng hope of heaven, pag-asa po sa langit. It's because, ito po'y naging posible, it's because the Lord Jesus Christ, He surrendered His life fully sa Panginoon. That's why the Lord Jesus Christ said, the Bible says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kumusta po ang ating buhay Kristiyano? Is there still joy in serving Jesus? Or we're already burned out and maybe we are on the edge na tayo po ay gusto na pong mag-quit in the ministry? Do we still prioritize God or we're already carried ng mga bagay po ng sanlibutang ito? Ng ating focus po sa mga bagay po ay I want to acquire this, I want to acquire this, I want to have this. Do we still see the importance po of surrendering our lives unto the Lord? You know what? Surrendering to the world, to surrender, ay isa po ito nagpapakita ng weakness. Kapag ikaw ay mag-surrender. Sa mga battle, white flag, surrender na kami, surrender. It is a sign of, you know what? Talo to sila, talo. But you know what? When we surrender our lives unto the Lord, no, it's not hindi po ito weak. Hindi po ito nagpapakita ng weakness sa ating buhay. Kundi tinitingnan po natin kung sino po ang Diyos. Tinitingnan po natin na ang Diyos po, He is a God na sovereign po sa ating buhay. Ng lahat po ng mga bagay na ito. Do we still see the importance of surrendering our lives unto the Lord or baka tayo na po ang nagmamaneuver ng ating buhay? Following our Savior faithfully, it needs a biblical motivation. It needs a biblical motivation. Ang ginawa po ng Diyos po sa ating buhay. And even lastly, yes, following our Savior faithfully, the reality, it has to cost us something. It will cost a significant price. But we just need to have this right motivation, biblical motivation. And even third reality as we follow the Lord. Mga kapatid, to tell you, dito po sa ating binasa, in verse 18 to 22, nakakalungkot that these 3 disciples did not follow the Lord. Nakakalungkot. But you know what? Here in verse 23 to 27, ito po yung magandang nangyari po dito sa kanila. Though ang 3 disipulo ay hindi po sumunod sa Kanya, ngunit there are 12 disciples, the 12 disciples still follow the Lord. And you know what happened to them? God performs a miracle in their lives. Dito po sa verse 23 to 27, nakakalungkot that the 3 disciples, ito po yung pwede pong mangyari po sa ating buhay Kristiyano. These 3 disciples, they miss what God has prepared for them. They miss the blessing. They miss the miracle. Month of June, last week of June, nandun po ako sa Leyte, doon po ako nag-ikot. And then month of July, pupunta po ako ng Panay Island. So Monday, early morning, nagising po ako 3 a.m. early morning. Kasi po, gusto ko maabutan po yung bus, yung series. Series po kasi doon sa amin, hindi po rural transit dito po sa inyo. Doon sa amin ay series. So, 3 a.m. nagising po ako, ligo kagad ako, prepare po ako ng mga gamit ko, din pumunta na po ako doon sa dinadaanan po ng series. And you know what, pagdating ko po doon, sabi po ng may isang tao po doon, nagsabi po sa akin, Sir, pupunta ka po ng Cebu? Ay, yes po, pupunta po ako ng Cebu. Ay, sir, dumaan na po yung series. 5 minutes ago. Gusto ko po sanang takbuhin pero hindi naman po pwede. Just imagine, 5 minutes ago, dumaan po yung series. Ang hirap po pala kapag mamiss mo yung ine-expect mong pwedeng mangyari sa'yo. Mamiss mo yung fellowship sa church. Mamiss mo yung prayer time with each other. Mamiss mo yung service. Mamiss mo yung preaching. Mamiss mong mag-involve sa gawain po ng Panginoon. Nakakalungkot po ito na pwedeng mangyari po sa atin. And you know what? It is what happened. Ito po yung nangyari po sa 3 disipulo na ito. They miss what God has prepared for them to experience. Para bang, sana nandun ako. Kung naging faithful lang sana ako, sana nandun ako. Sana ako yung ginagamit ng Panginoon po ngayon. Pero dahil hindi po ako sumunod sa Diyos, dahil hindi po ako nag-involve ng aking sarili,
Ngayon, ako'y tagatingin na lamang. Nakakalungkot po na mamiss po natin yung pagpapala ng Diyos. However, dito po sa verse 23, and when he was entered into the ship, the Lord Jesus Christ, his disciples followed him. Mayroon pong 12 disciples na sumunod po sa kanya. And you know what? These 12 disciples, they count the cost following the Lord. Yes, mayroong hardship. Yes, meron pong mga bagay that we have to set aside as we follow the Lord. They left their ships. They left Matthew. Iniwan niya po yung kanyang trabaho. Si Luke, iniwan niya po yung kanyang trabaho. Then they follow the Lord. They onboard themselves on that ship, and you know what? Dito po sa verse 24 to 27, they experience a special prize or special privileges because they followed the Lord. And to tell you honestly, mga kapatid, we will never go wrong following the Lord. Never. Parang yung kanta sa sanlibutan, never, never. We will never go wrong as we follow the Lord. Hindi po magkakamali ang Diyos kung atin po siyang unahin sa ating buhay. And to tell you, God performs a miracle because someone decided to follow Him. Just imagine kung wala pong sumunod po sa Kanya. What's the use of miracle? But because someone followed Him, dahil meron pong sumunod po sa Kanya, He performs a miracle, and that will lead us to our third point. Following our Savior faithfully, it will bring us special privileges. Meron po mga pribilehiyo. The God that we are serving is not unfaithful God. Nakikita po ng Diyos ang mga sakripisyo po natin. Nakikita po ng Diyos ang mga effort po natin na ginagawa po para po sa Kanyang gawain. Nakikita po ng Diyos ang ating pagsasakripisyo po ng oras. Pagbibigay po natin ng tracts o pagsusulwining. Alam po ng Panginoon na as we start the ministry, mahirap. Ngunit po, as we just continue doing it, let us not be weary in well-doing, for in due season, we shall reap if we faint not. Our labor is not in vain in the Lord. Na kung saan po, these 12 disciples, they experienced these special privileges. And you know what to tell you? Ito po ay para lamang po sa mga taong sumunod po sa Kanya. And what are these privileges? Dito po sa 23 to 25, makita po natin that these 12 disciples, they were engaged in God's miracle. They were there. They were a part of it. Iba po kaya yung masasabi mong istorya kung ikaw po mismo ay nandoon sa trahedyang iyan, sa sitwasyon na iyan, kaysa sa taong nakapakinig lamang sa iyo. Iba po yung istorya. Iba po yung impact. Na kung saan po itong 12 disciples na ito, they were there itself. And you know what, sabi ko, Lord, gusto ko pong maranasan yung miracle mo sa aming buhay. Gusto ko pong maranasan, that even as we go on that communist country, Vietnam, gusto kong subukan po ang Panginoon na, Lord, sumunod po kami sa iyo, Panginoon. Binigay po namin ang iyong buhay sa iyo. Kayo po ang bahala sa amin sa Vietnam. Nanawa po maraming mga Vietnamese, kaluluwa ng mga Vietnamese, ay makakakilala po sa Panginoong Jesus. Just imagine, ang mga Vietnamese po, sigurista sila. Sigurista po sila. Meron po kaming parents ng mga estudyante namin. Alam niyo pong ginagawa po nila? Doon, pag-visit po namin sa bahay po nila, doon sa kanilang bahay, may imahe ni Jesus Christ. May image po ni Mary. May image po ni Allah. May image po ni Buddha. May image po ng kauday. Kasi ang kanilang pag-iisip, I believe, isa dito sa kanila ay totoo. Kung ito si Jesus Christ, hindi may totoo, I believe itong isa totoo to. At kami ay nagsiserve kami sa lahat. Just imagine, daghan kaayo. Just imagine, mauna ang mindset sa mga Vietnamese. Sigurista ba? So yung ko, Lord, unsaon man ni sila, oy. Dili, kabalo the God that we are serving is a jealous God. Gusto niya po na siya lang po ang ating pinaglilingkuran because those are idols. Yung iba. Na kung saan po, Lord, I want to prove you. Gusto po kitang subukan po as we go on that place. Kaya po, ako po ngayon, I try na hindi po magtinapulan sa among deputation that even weekdays, kailangan ganito. My goal ako na ganito, kailangan monthly, ganito yung mabibistahan kong mga simbahan. Maka 100 ako this month, maka 100 ako next month. Ganun po yung goal ko. Kasi gusto ko pong makapunta kaagad ng Vietnam kasi po excited po ako sa kung ano po ang pwedeng gawin ng Diyos sa amin doon sa Vietnam. At ang ganda po, once we were there, once we are a part ng ginagawang ministry, once we are a part of that, na masabi po natin, oh wow, meron ng ganyan. Oy, nagbigay ako dyan.
Uy, naging parte ako dyan. O sa construction, tumulong ako dyan. Ang ganda po. So itong 12 disciples, they were engaged in God's miracles. They were engaged. Just imagine, nandun po sila sa kalagitnaan po ng dagat and there were boisterous waves. And even po dito po sa verse 24, there arose a great tempest in the sea, in so much that the ship was covered with the waves. But the Lord Jesus Christ, He was sleeping. And you know what? Not only that, but even in verse 26, the Lord Jesus Christ said, because they were afraid, He said unto them, why are you fearful, O ye of little faith? Then He arose, rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. It is a reminder to each one of us na ang Diyos po na pinaglilingkuran po natin, He is even the God of the nature. That He is a sovereign God. Na wala pong sitwasyon na nangyayari po sa ating buhay na hindi po sumagip sa isip po ng Diyos. Na hindi po inalaw po ng Panginoon. Alam po yan ng Panginoon. So number 2, they experience a life-changing situation. A life-changing situation. Just imagine the Lord Jesus Christ will ask you, and to tell you, the Lord Jesus Christ is not just with them in spirit, but He even with them in physically. Nandun po, kasama po nila ang Panginoong Jesus. And you know what? They experience a life-changing situation when the Lord Jesus Christ said, bakit kayo matatakot? Bakit kayo natatakot? Nasaan ang iyong pananampalataya? It's still on our faith. Saan? Bakit ka hindi nanampalataya? Where is your faith? Oh, ye of little faith. Bakit? Ang liit lang ng iyong pananampalataya. Ba't hindi nyo nanilakihan? Ganun ba ang paniniwala nyo sa akin? You know what? Sabi ko, bakit? Kasi po, si Mrs. ko sabi niya, Tatay, local missionary nga po ay naghihirap. How much more ang foreign missionary at hindi lang foreign kundi communist country pa? Bakit doon pa tayo? Sabi ko, ba't tayo matatakot? Ang Diyos namang tumawag sa atin, di ba? Ba't tayo matatakot? So, they experience this life-changing situation na kung saan po, it changes their perspective na kung sino po ang Diyos na pinaglilingkuran po nila. That's why in verse 27, they said to themselves, saan ba ni siya nga klase nga tao? What manner of man is this, that even the winds and the sea obey Him? And you know what? When we are engaged on that situation, it will enhance our understanding of who God is in our lives. It means na sila po, ang 12 disipulo na ito, nagkaroon po sila, mas nakilala po nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. And you know what? It is God's plan, God's purpose po sa ating buhay, na sa mga sitwasyon na ibinibigay po ng Diyos sa atin, ay atin pa pong makilala ang Diyos sa ating buhay. Just like Apostle Paul, Lord, I want to know you more. Nawa po, hindi lang po ito sa kanta. Nasabihin mo na, Lord, I want to know you more. Deep within my heart, I want to know you. But nawa po, ito po din po ay ina-apply po natin sa ating buhay. Na kung saan po nakakalungkot po, if you want to know God more sa ating buhay, we have to spend time reading this book. Na kung saan po mga kapatid, nakakalungkot po if we will say, Pastor, alam ko na yan. Pastor, matured na po ako na Kristiyano, ngunit atin na pong binubuksan ng ating Biblia every Sunday. And then during those weekdays time, ito po ay naka-close lamang. But you know what, to tell you honestly, it is God's design. Ito po ang desire po ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay mas makilala pa po natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So we have to be faithful following our Savior. Na kung saan, yes, there is a price. It has to cost us something. But you know what? Praise be to the Lord na binigyan niya po tayo ng motibasyon na kung saan through this, tayo po'y makapagpatuloy ng ating paglilingkod po sa Kanya. Dahil po ang paglilingkod po sa Diyos, hindi po ito sayang. Kundi po may pribilehiyo po ang Panginoon na inihanda po sa bawat isa po sa atin. And as I close, allow me to read this story na kung saan po, it has been a blessing to me, na sabi ko nga po, kung ito'y mangyari din sa amin doon sa Vietnam, why not? As long as maraming tao ang maligtas. So you know what? About 150 years ago, nagkaroon po ng revival sa lugar po ng Wallace. Na as a result of that, marami pong mga missionaries pumunta po sa Northeast India para po, of course, to share the Word of God, to spread the gospel. And you know what? Itong region po na ito, it was known na ang mga tao po na nirahan doon, aggressive headhunters, mga cannibals.
At into these aggressive communities, pumunta po ang grupo po ng mga missionaries to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. But naturally, pinagbawalan po silang pumunta. They were hindered. They were not welcome. Ngunit hindi ko po alam kung ano pong ginawa po ng isang missionary po na ito. That this one missionary, baka nagtagu-tagu siya, but this one missionary, he was able by the grace of God to convert a man. Nabahagyaanan niya po ng salita ng Panginoon itong isang tao, ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak. And it so happened na ang kanilang pananampalataya, it has been contagious sa lahat po ng mga tao po doon sa kanilang lugar. At nung ito po'y nalaman po ng isang chief village po sa lugar na iyan, he summoned all the villagers, pinatawag niya po lahat. At ganun din po yung unang family na na-convert po into Christianity, pinatawag niya. At itong chief village na ito, gusto niya na ang family ito will renounce their faith. Iwanan ang kanilang pananampalataya. And you know what nangyari po? And if they will not renounce their faith, the chief village said, you will face execution. Ngunit po, ang tatay, sabi niya, he was moved by the Holy Spirit of God. Sabi niya po, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Wala ganin sila nagbagut-but. Just imagine, it will cost their life. It will not just cost them hardship, discomfort. Hindi lamang po sila papahirapan. Ngunit po, they will face execution once. Hindi po nila i-renounce ang kanilang pagtuo. Budlay ba pagserbisyo diya sa Ginoo ba? But you know what, this man said, I have decided to follow Jesus. And you know what, with his conviction, dahil hindi niya po dininay ang kaniyang pagtuo, pananampalataya sa Diyos, his relationship to the Lord Jesus Christ, sabi po ng chief village, he ordered his archers. May nakaandam na dito ng mga tagapana. And you know what, nahitabo nga gipana ang iyang duha kaanak. Gipana ang iyang duha ka anak. It happened there in India, na kung saan po ang iya duha ka anak namatay. On that moment, because he stood up on his conviction. Wala niya gibilin, wala niya girenounce ang iyang pagtuo. At ugingon ni ang chief village, will you deny your faith? Kaingon sa chief village, this man will deny his faith kay tungod nga't matapatay na ang iyang duha ka anak. Will you deny your faith? You have lost both your children. And eventually, if you will continue sa imong pagtuo, dili na nimo i-renounce, ang imong asawa musunod sa imo. Just imagine. And you know what? Sabi po ng taong ito, though none go with me. Yan po sa kanta po natin, I have decided to follow Jesus. Though none go with me, I still will follow. Bisag walay musunod sa ako, walay mo uban sa ako, musunod paghihapon ko sa Ginoo. Just imagine kini nga chief village, unsa ba ni nga tao nganong he will allow his family to die para lang ani nga pagtuo, unsa may naaana. Unsa may naaana. And you know what, it happened ngan nisunod ang iyang asawa. Bulagta nang iyang duha ka anak unyang nisunod po ang iyang asawa. Ingon ko, Lord, kung kini matabo sa amo dito sa Vietnam ba? I'm not sure. But you know what? Ingon sa chief village na ito, tagaan tika og last opportunity. I will give you one more opportunity to deny your faith. Just deny your faith and you will live. Ikaw mapuhi ka, just deny your faith. And if you will not deny your faith, you will die. Only two decisions na pwede niyang buhaton. But you know what, this man, even in the face of death, kabalo siya nga musunod na siya, but in the face of death, this man said this final memorable line, kini nga kanta nga ato ginakanta. The world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. And you know what? This whole family, this man also, he was shot dead like the rest of his family. Kini nga bugos nga pamilya, namatay sila. Dili tungod nga naa sila'y sayop nga gibuhat. Kundi tungod nga ang ilang sakto nga desisyon sa ilang kinabuhi, sayop sa kalibutan. Unya ang kalibutan, dili ganahan sa ilang gibuhat nga desisyon. Dili ganahan. But even though, namatay ni nga family, but you know what? Naay milagro nga nahitabo.
Kabalo mo kung sa milagro nga natabo, this ang chief village nga nag-order sa killing ani nga family, he wondered, nganong kini nga family, ganahan sila mamatay, they are so willing to die para sa usa ka tawo, the Lord Jesus Christ, who lived in a faraway land, in the country of Israel. 2,000 years ago nga layo kaayo ni sa India. Nganong ganahan, they're so willing. Okay, even if you will patyon mi ninyo, no problem, we will not renounce our faith. Amen. They were so willing to do that. At ingon ang chief village, there must be some remarkable power behind this family's faith. Og niingon siya, ako pod gusto nako matilawan ang ingana nga pagtuo. Just imagine kung unsa kagamhanan ang atong pagtuo. Kung unsa kagamhanan ang atong testimonyo sa mga tao. Let's just continue. Even though our neighbors, even right now, they will not understand. But let's just continue to show them that good testimony. Let's just continue to show them. And you know what? Dili lang na ang naitabo. This chief village, he proclaims sa tanang community, ipatawag niya tanang nga tawo, and he made a proclamation. Niingon kini nga chief village, oh, ako pod, I belong to the Lord Jesus Christ. He proclaimed that proclamation, I belong to the Lord Jesus Christ. O kabalo mo kung sinatabo, dili lang usa ka pamilya, dili lang duha, dili lang tulo, kundi tanan nga pamilya on that community, they accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Just imagine, whole family, even though ang usa nga pamilya, they suffer, they have given their lives, but it's okay. It's okay. As long as nga naay naluwas. Naay naluwas. And to tell you, mga kapatid, a surrendered life unto the Lord, it will never be a wasted life. Ang atong kinabuhi nga atong gihatag sa Ginoo, to follow Him faithfully, it will never be a wasted life. Dili na siya kawang. Di na siya sayang nga kinabuhi. Just like this family. Daw wala gani sila nag-question, Lord, nganong nahitabo man ni sa amon? Nganong nahitabo man ni sa amo? Nag-faithful man mi sa imo. But you know what? The more faithful we are unto the Lord, Satan will really do something to hinder us doing something para sa Ginoo. Kita tanan magkatindugo, kita magampo. Heavenly Father, Lord, thank you so much, Lord God, for this opportunity na binigyan niyo po sa inyong lingkod, Lord God, to share your word, and even may it has been an encouragement to each one of us, O God, to continue sa among pagserbisyo dira sa imo until ikaw mubalik. Lord God, thank you for this time. Hinaot Ginoong Dios nga ang imong ngalan mao ang nahimaya, natagaan ka namo og dungog Ginoong Dios sa mga oras nga na ito, Panginoon. And Lord, alam ko po na kayo po ay kumilos po sa bawat puso po namin. Kayo nawa po ang magpala po ng invitation po, Panginoon, na nawa po each one of us will give a positive response sa imong pulong, Ginoong Diyos. Lord, binabalik ko po ang lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Pastor. Klaro kayo ang mensahe. Ang iyon ako ang matag-usa. Pwede mo luhod. Pwede mo malingkod. Pwede mo muwani sa altar. Pakikistorya sa Ginoo. Padayon tag-alakad sa Ginoo. Amahan mo lang ito nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kayo sa mensahe. Salamat sa imong presensya. Salamat kay Ginoo sa imong challenge tri kanamo. O nahibalo kami, Ginoo, mao ang imong tuyo nga dunay mensahero nga mali dinhi sa ini nga church aron kami malig-on sa mong pagtuo diha kanimo. Mahal man lang itnon among ipangamuyo kanimo, Ginoo. Tagay may kasing-kasing ang tanan, Ginoo, tagay kasing-kasing na magsuportar may sa buluhaton ni Mark Joseph Amahan hantod sa mong pagbalik. Diyos ka langit nun, panalangin ang matag-usa. Ligula mong pagtuo diha kanimo kining katapos sa mga adlaw. Amahan, kini among pagampo, pangaliw po kanimo.
Ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, salamat sa ato ang missionary to Vietnam. Amen. Salamat sa anindot kayo nga mensahe. Anindot nga challenge alang sa itong pagpangalagad. Amen. Now, after the service, ako hangyo na matago sa lamanuhon siguro nato si Pastor MJ, no? Isip at pasalamat sa pagdala sa mensahe karon. Amen. And for our closing song, ako hangyo na matago sa us all rise. And we're going to sing Amazing Grace. Amen. Okay. First stanza. Ready, sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Verse 2. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Verse 3. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Last verse. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amen. Daghang king salamat sa matagusa and alang sa pagtapos sa pagpanibahon na kong hangyon si Brother Jimbot for the closing prayer. Salamat ta. Mahal mo itong Diyos nga wala na magawam sa tanan Ginoo Lord. Salamat Ginoo sa imong kaayo Ginoo sa matagusan na mo kinabuhi. Salamat amahan sa imong paggamit Ginoo kang Pastor Mark Joseph amahan sa imuhang bulaton diri sa The King is Coming Bible Baptist Church. Labi na Ginoo sa iyang paghatag niya Ginoo sa iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya as a missionary to Vietnam. Dako ang magpasalamat Ginoo nga na ay mga kasing-kasing amahan na ay mga tao Ginoo parihan niya o Dios nga willing Ginoo mo sakripisyo sa ilahang oras sa ilahang kinabuhi amahan alang sa imong kausa. Lord, we pray dear Father nga katong testimony amahan katong mga pulong Ginoo Lord Jesus nga imong gihimong challenge kanamo Lord. Dili ka mawala Ginoo sa mong kasing-kasing kun dili mahimo katong kalayo amahan nga maghatag Ginoo kainit Ginoo sa matag usa. And Lord, we pray dear Father that as we go on this week, may you bless each and every one of us. Among pagampo diha kanimo mahan nga imong glory Ginoo makita sa mong matag usa kinabuhi. Among pagampo diha kanimo mahan nga among testimony amahan ikaw Ginoo makitaan sa mga kauban sa trabaho, sa mga kasilinganan, sa matag usa amahan nga makatagbo Ginoo sa kadalanan. Lord, we pray dear Father that please bless each and every one of us. In Christ we pray, amen.